Okay, so I came from the remote area of Bohol. Kung napansin nyo, ito yung namin, bahay namin na sa probinsya. Ito yung panahon na, actually, para sa kaalaman ng lahat, nakatira kami dito hanggang graduate ako ng college. Dito ako sa bahay na yan. Na-imagine mo yung bahay na yan. Kung nakita mo yung bahay na yan, ito yung typical na bahay sa probinsya. Hindi ko alam kung makarelate ba kayo dito. Ito yung time na hirap yung buhay that time. Ito yung time na, alam mo yun, yung mas makapal pa yung mukha ng daga kaysa sa tao. Alam mo yun, sa sobrang laki ng daga, pag titigan mo yung daga, hindi na siya mahihiya eh. Parang ikaw na lang yung aalis. Okay, hindi ko alam kung na-experience ba nyo yan. Ito yung time na, ayan, nakita nyo, may kulungan ng manok sa baba. Ayan, nakita nyo, may kulungan ng manok sa baba niya. Very steep po yung hagdanan niya. So, typical na buhay sa probinsya. In fact, ito ako, yung nasa gitna, yung pisot pa yan, ha? Supot pa yan. Yung mga hindi nakaintindi ng pisot. Okay, but that was my first picture as far as I remember. And then, grabe yung buhay that time kasi nga, mga magsasaka yung parents ko. And then, dumating sa point na na-experience namin yung lagi nag-aawa yung parents namin dahil sa pera. Na-experience namin yung sobrang layo ng paaralan. Dalakarin pa namin yun for 1 year bago kami makarating sa school. Naalala ko pa dati yung baunan namin, yung mga dahon ng saging. Hindi ko alam kung makarelate ba kayo sa ganyan. Sino sa inyo di mga probinsya? Mag-comment ka nga dyan kung makarelate ka. Yung baunan nyo, dahon ng saging instead na lunchbox, instead na Tupperware. Ang baunan namin, dahon ng saging. Dalawa yan eh. Tapos yung gitna dyan, di ba? Umulo ng pagkaon. Tapos yung gitna dyan, lagyan mo ng bagoong. Tapos there was one time nangyari, sa sobrang likot ko sa school, nasira yung baunan ng yung saging sa bag ko. Kaya pag open ng aklat ko, amoy bagoong. Alam mo yung gumagano na yung classmate ko na, ma'am, eto si Albert, amoy bagoong yung aklat niya. Ang dami na may mga experience na ganyan. Sobrang hirap talaga ng buhay. And guys, I'm sharing this to you para makarelate ka na para mas makarelate na pag taga-probinsya ka, para mas ma-inspire ka na kung ano man sitwasyon mo ngayon, tandaan mo kapatid, hindi ka habang buhay na maging ganyan. Alright? So, yeah, next po tayo ay nakita ko kanina, because my parents could not send me to school when I was in high school. So, ang nangyari that time, nag-working student po ako sa convent and then doon ako na-impluwensyahan na papasok sa seminary. So, ito yung seminary days ko. Dito I spent my 5 years na course sa seminary. I took the course Bachelor of Arts, major in philosophy. So, nasa simbahan ako, nag-aral kami ng filosofiya. And then, yan, tagabigyan ng communion, nagbibindisyon ng patay, mga ganyan yung mga linya ko that time, right? So, hanggang during that time when I was in college, guys, you know what? I really did well in my studies kasi nga, naka-mindset ako that time na pag may magandang grades ka, ito kasi yung yaging tinuturo ng parents ko na, Bert, study hard, you get a good grades and have a good job. Kaya nga, nung time na yon, binigay ko lahat. Binigay ko yung best ko sa pag-aaral ko. In fact, I graduated as cum laude, taking the course Bachelor of Arts, major in philosophy nung nag-college ako. So right after nag-college ako, nag-voluntary exit ako sa seminary. Right after my graduation sa college kasi feeling ko parang ayaw ko pa magpapari that time. Parang gusto ko pang magmadre. Hindi, joke lang. Alright. Yan. Ito yung time na I did well in my studies. Nakatulog ako yung sa book ko, di ba? Natulugan ko yung book ko, mga 4 a.m., nakabutan ako ng 4 a.m. nag-study, mga ganyan. So, nag-voluntary exit ako sa seminary. Number 1 reason, kasi nga gusto ko makatulong sa pamilya. Number 1 reason dyan, kasi nga parang hindi ko ma-imagine sarili ko na maganda yung buhay ko sa simbahan, pero wala namang kinakain yung pamilya ko that time. So, naghanap ako ng mga opportunity. In fact, ang dami ko mga na-try, ang dami ko mga ina-applyan trabaho. My first goal that time is magturo sa isang school bilang isang teacher, and then every weekend mag-study ng law. Yun talaga yung yun talaga yung plano ko that time. But timing that time, na-invite po ako, na-introduce po sa akin yung empowered consumerism. Sa totoo lang, especially sa mga nandito ngayon para mas makarelate ka. Sa totoo lang, I was once like you. Hindi ko alam ano yung reaction mo na nandyan ka ngayon, nakikinig sa akin, baka, di ba may mga ganyan ka dati? Ako din dati. Ganyan din ako kasi nga nung time na, sa totoo lang, napakaswerte nyo kayo. Kasi nga, yung negosyo natin ngayon, by just one click, isang click lang, by just, di ba, using your phone, pwede ka nang kumita kahit hindi ka kailangan lumabas mo ng bahay.
Pero that time kasi naabutan namin yung offline. Yung harap-harapan talaga. Kaya nga that time, na-invite ako dito sa isang seminar room. Doon sa isang seminar room na yun, alam mo yun, yung parang, isa akong seminarista that time, tapos ang unang pinipresent kasi that time, yung produkto natin. So feeling ko that time, nangyari that time, timing, meron pang isang meron tayong product na feminine wash. Feeling ko that time, magbebenta talaga ako ng feminine wash. Tapos na-imagine yun, nakasutana ako. Di ba yung suot ko, yan, yung nagdarasal, ako yung nasa gitna. Na-imagine po pag ganyan yung buhay ko that time na nagbibigay ako ng communion, tapos nagbebenta ng feminine wash, tapos body of Christ, tapos ito po, feminine wash. Parang at first, I was very skeptical. I was very negative. Kasi nga, feeling ko that time, hindi ko siya linya. Feeling ko that time, parang sayang yung pinag-aralan ko. Sayang yung 5-year na course ko. Anin ko yan kung magbebenta-benta lang ako. Ito yung gagawin ko. So parang dumating sa point na ang mindset ko that time, career-oriented talaga instead na magiging result-oriented. So yung kaibahan ng dalawa pala, yung career-oriented para sa mga baguhan na nandito ngayon, ang career-oriented, sila yung mga tipong tao na sinusunod nila kung ano yung pinag-aralan nila. Example, kung education yung course mo, pag-graduate mo, magiging teacher ka, hanggang sa mag-masteral ka, mag-doctoral ka, ang tawag dyan is career. Alright? So, pero may mga taong result-oriented. Ang result-oriented na mga tao na kahit hindi nila linya, pero kung naniniwala sila na doon sila magkakaresulta, nilinya na lang. Dito ko natutunan sa presentation na yon na parang aanhin ko naman yung grades ko kung gutom naman yung aabuti ng pamilya ko. Aanhin naman yung pinag-aralan ko, maganda nga yung course ko, pero gutom naman yung abuti ng pamilya ko. Kasi nga, that time dito guys, dito na-test yung pride ko. Dito na-test yung ego ko that time. Kasi ang nag-share that time, hindi nakagraduate ng high school, ng college and even high school. So hindi ko alam, pwede niya siya ma-search in the name of Leo Tadoya. Sabi niya, grade 5 lang daw yung natapos niya. So, as a professional, nakinig ako sa kanya. Sabi ko, ano bang matutunan ko sa taong to? Pero you know what guys, ito yung, klaro pa ba ako dyan, Coach? Hello, Jensky. Okay pa ba ako? Okay pa. Ganun na lang para mas makarelate. Ayan. Alam nyo guys, ito yung binitawan niyang salita na hindi ko makakalimutan. Nasa front ako that time eh. Ito yung sabi niya. Ito yung sabi niya na, Bert, hindi pa, hindi niya ako kilala that time, syempre, kasi isa akong, I was one of the audience that time. Sabi niya, you know what mga kapatid, pag nakagraduate ka ng college, tapos cum laude ka pa. Feeling ko, para ako yung pinatamaan niya, feeling ko, wow, kilala niya ako. So, ngumiti ako that time kasi feeling ko, wow, proud ako na na-catch niya yung attention ko that time. Kilala niya pala ako. Pero, alam mo yung para ikaw yung pinatamaan niya. Alam niyo guys, pag nakagraduate ka ng college, cum laude ka, pero hindi kayo mayaman, bobo ka. You know what guys, doon ako nasaktan. Sarap sampalin talaga. Sabi mo, alam mo yung parang gusto ko siyang sampalin that time kasi napaka-offensive yung word na ginamit niya. Pero ito yung second line. Bakit nasaktan ako that time? Sa tingin niyo, bakit kaya nasaktan ako that time? Bakit nataas yung ego ko that time, yung pride ko that time? Kasi nga, totoo yung sinabi niya. Na walang-wala ako that time. Yes, graduate nga ako that time ng college, pero kahit piso sa bulsa, walang-wala talaga ako that time. Ito yung last line na binitawan niya. Ang last line na binitawan, ito yung sabi niya, but kahit hindi ka nakagraduate ng college at kahit hindi ka nakagraduate ng high school, pero yumaman ka, matalino ka, tapos tinuro yung sarili niya. Guys, nung narinig ko yung mga salita na yon, parang sinampal ako sa sarili kong kamay. Sabi ko sa kanya na, Sir, kahit ano yung gagawin ko dyan, kahit magbebenta pa ako ng napkin dyan, kung yun yung ikakayaman ko, papasukin ko yan. So, yun, to cut the long story short, nag-invest ako. Hinanapan ko siya ng paraan that time kasi na-change yung mindset ko that time. Parang nagiging result-oriented na ako that time. By the way, sa mga nandito ngayon, please don't get me wrong, hindi pa ako mukhang pera. Kasi nga baka ma-misinterpret niyo ako, grabe naman siya. Dahil lang sa career na yan. Tapos ngayon, pinalitan niya yung ano niya, sa simbahan pa, iniwan pa yung simbahan niya. Ngayon, nag-share ng about money. Guys, I was just being practical. And until this time, I am just being practical this time. Anin mo naman yung profession natin ngayon. Tapos, gutom naman yung abutin ng pamilya natin. Yes, possible, mahirapan ka dito at first. Yes, possible, hindi mo siya linya. Pero para sa akin kasi, sanay ako sa hirap. Tama ba? Tayo namang lahat siguro na nandito ngayon, sanay naman siguro tayo sa hirap. Para update ako, ayan, shout out, ayan, ang dami palang nag-chat dito. Parang feeling ko that time,
hindi ako natatakot that time. Number one, kasi nga walang-wala ako that time. Kahit wala silang mas-scam sa akin that time, walang-wala ako, di ba? So I just tried to grab the opportunity that time. Kasi ang goal ko that time, puputulin ko yung sumpa sa kahirapan sa pamilya namin. Totoo po. Kasi nga, okay lang, ang mindset ko that time, okay lang mahirapan ko dito, ako dito 1 year to 2 years time. Ang importante, hindi ako maghihirap habang buhay. Alright? So, yun po, Coach Jen, yung kwento, bakit napasok po ako dito sa dito sa Empowered Consumerism. Grabe. Alright. Guys, Yes. first part pa lang, upline Albert, siksik, Yes. tiglig at umaapaw na talaga. Ayan. So, for sure, maraming nakarelate, lalo ng dami, nagbabasa po ako ng comment kanina, ang daming nakaka-relate dun sa laking probinsya, ang dami ding mga Bisaya na nanonood, hello po sa inyong lahat. And ang dami ding nakarelate dun sa programming, Mentor Albert, na mag-aral ng mabuti, tapusin yung pag-aaral, kasi yun yung paraan para matupad. Hindi ko lang alam kung maraming nakarelate dun sa cum laude, kasi ako hindi ko masyado nakarelate. Hindi, pero ganito na lang, Coach Jen, parang, hindi, baka masabi mo ngayon, kaya pala yumaman siya kasi cum laude siya, ganyan. No, marami sa atin dito. In fact, kaya nga sinare ko sa inyo na yung nagturo sa akin, hindi po siya cum laude and even hindi po siya nakagraduate ng high school. Okay? So, yun. Ibig sabihin lahat pwede. Lahat. Ito, Mentor, ang tanong, ang first question ko po dito sa unang shinare niyo sa amin. Paano mo, Mentor Albert, na break yung belief sa programming na syempre, simula pagkabata hanggang naging cum laude ka pa, yun yung nakatatak sa utak mo yun, I have to finish my study well, galingan ko sa paaralan, kasi yan yung way para maahon yung family ko sa'yo. Paano mo, Mentor, na break yung belief na yun in just attending a seminar and meeting this person na hindi nakapagtapos? Paano? Alright. Kasi sabi mo kanina, may pride, may ego na, hello, cum laude, pero ano yung naging motivation mo doon, Mentor? Bakit mo siya na-break yung ganong klaseng programming? Okay. Now, ganito po. I just want to be honest with you guys. Sa lahat ng mga nandito ngayon, hindi po ako mag-sugar-coated dito. Sa totoo lang, hindi po ganyan kadali na change yung mindset ko. Sa totoo lang. Kasi nga, and I know for sure marami sa atin dito makarelate. Kasi nung time na pinipresent yun, alam mo yun, parang feeling ko, parang na-hype ako. Parang feeling ko na, parang alam mo yun, yung bit ko na yung package. Tapos pag uwi ko sa bahay, sabi ko, ano bang gagawin ko dito? Alam mo yung gano'n, yung parang, alam ko, karamihan sa atin dito, nag-join sa Empowered Consumerism. Number one, kasi nga na-inspire ka, may business speaker, na-inspire ka sa posting nag-invite sa'yo, di ba? Na-inspire ka sa mga ganyan. So, actually that time, nung na-present yung presentation that time, actually hindi naman by just one click na change yung programming ko. Imagine mo, yun yung programming ko from childhood years hanggang sa nag-graduate ako. Hindi siya basta-basta ma-change in just one click. Kaya narinig lang yung isang speaker na yun. Sa totoo lang, tinabaho ko siya, sineryoso ko yung negosyo that time. Pero, alam mo yun yung parang feeling ko, confident ako sa sarili ko na kung nakaya ng isang grade 5, kakayanin ko rin. Kaya nga that time, hindi ako nag-connect talaga sa kanila. Hinataw ko yung negosyo ko na hindi man lang nag-attend ng mga trainings. Siguro umabot yun ng 3 months. And ito yung ano ko. Ito yung isa sa mga reasons na kahit sisilipin nyo pa yung DTC ko ngayon, ang reason bakit wala akong kita sa first 6 months ko dito. Totoo po ito. Wala po ako na-in-cash kahit piso. At dumating sa point, Coach Jen, na nag-text ako sa mentor ko. Ang sabi ko sa kanya na, Coach, it's hard for me to love this kind of business. I hate rejection. Ayaw ko yung, alam mo, kasi nga, nung nasa seminarista pa ako, nasa seminary pa ako, alam mo yun, yung accepted kasi kami sa society. Alright? Accepted kami sa society. Alam mo yun, yung parang pag, halimbawa, nakakita kami ng, ito yung time na humahataw na ako, ha? Ito yung time na yun. So, ayan, at least ngayon, nakikita nyo yung flow na. Ito yung time na humahataw ako. Pero bakit ganyan yung pagmumukha ko that time? Bakit parang burnout ako? Ito yun. Kasi nga, that time nung humataw ako sa EC, hindi na-meet yung expectation ko. Sabi nila, 2 tao lang, pwede ka nang yumaman dito, mga ganyan. Lintik, alam nyo guys, dumating sa point na halos lahat ng kakilala ko. Kasi nga, offline pa yun eh. Walang online that time.
dumating sa point na parang ayaw na nila sa akin. Kasi nung time na seminarista pa ako, lahat ng birthdays, kahit hindi ko kamag-anak, ini-invite kami. Tapos nung nagne-network na ako, kahit isang birthday, hindi mo lang ako naka-experience na nagiging, na na-invite ako sa birthday. Nung seminarista pa ako, pag umuwi ako sa bahay namin that time, alam mo pag umuwi ako sa bahay namin that time, Coach Jen, di ba may sutana kami kasi nga once in a month, uuwi kami sa bahay. Sa seminary kasi in-house kami doon eh. Pag-uwi kami sa bahay, ang sasabihin ng mama ko, sabi niya, "Uy, nandito na yung anak ko na magpapare." Alam mo yung parang ikaw yung pinakapaboritong anak. "Uy, nasaan yan na yung sutana mo? Ako na yung maglalaba dyan." "Oh, ito, pagkakain kami, mag-ano kami ng manok. Bisayang manok ba? Native chicken." Tapos ang sasabihin ng mama ko, itong atay para sa magpapare. Di ba yung atay ng manok? Parang favorite yun eh. Parang special yun eh. So ipapakain yun sa akin. Pag ano ako, dadaan ako sa mga kapitbahay that time, parang sasabihin na, "Brother, dito muna tayo. Mag-ano muna tayo, magkape muna tayo, magtinughong." Di ba? Yung mga taga-probinsya, makarelate ng tinughong. Tsokolate yun, di ba? So, tapos pagpupunta ako sa simbahan, alam mo yung mga youth, yung mga PYM, yung parachute ministry ba? Ganyan, tatawagin nila ako na, "Uy, ito, andito dito, Father." Father na yung tinatawag sa akin that time. Pero you know what, guys, nung nagne-network ako, na down ako that time, na burnout ako that time. Number one, kasi kahit pag-uwi sa bahay namin that time, instead na sasabihin na, kasi kahit 1 kilong isda, wala akong madala. Kasi nung nag-start ako dito, wala talaga akong kita. Ito na, sinishare ko to sa inyo. Alam ko maraming mga leaders nandito ngayon na baka nag-expect ka dito na after 1 month, mababawi na yung puhunan mo. Actually, after 1 month, may siguradong kita ka. Short term lang yun eh. Ang kailangan mo dito, long term na mindset. Na dapat utak negosyante ka na, hindi na utak empleyado. Kasi pag utak empleyado, at the end of the month, siguradong may sweldo. Pag nasa negosyo ka, pwede kasi yun na after 1 month, magbokya yun. Tama? So, nung time na yun, na-experience ko yun, sinabihan pa ko ng parents ko na instead na sasabihin niya na, ang atay para sa pari yan. Ang sasabihin niya, atay kang pariya ka. Alam mo yung mga ganon, sa Bisaya, makarelate na mga ganyan, na parang nag-curse na siya sa akin. Alam mo yung mga ganon? Na pagdadaan ako sa mga kapitbahay namin that time, parang instead na mag-open yung door nila, parang mag-close, tapos parang maririnig ko, dito naman si Father, magre-recruit naman yan, mga ganyan. So pagpupunta ako sa simbahan, parang alam mo yung parang may sakit ka. Alam mo parang may sakit ka na ketong. Parang iniiwasan ka na ng mga kaibigan mo. Kasi nga that time, mali yung ginagawa ko. Hindi ako nagpapatrain. Kasi feeling ko that time, ano na siya, okay na ako. Kayang-kaya kong gawin yung negosyo. Kaya nung time na parang na-experience ko yon, yung parang I against the world na, me against the world na, parang nag-chat ako sa mentor ko na, I was on the verge of quitting that time. Ito yung picture na yan. Ito yung time na hahanap na sana ako ng ibang opportunity that time. Umabot pa sa point na gusto ko na mag-abroad that time. Sabi ko sa mentor na, it's hard for me to love this kind of business. I hate rejection. Pero isang linya lang yung reply ng mentor ko. Ang sabi niya, "Bert, you cannot love that which you do not understand." So, kaya nga, that time, Coach Jen, ang sabi ko naman, yung tama naman, no? Hindi mo pwede maintindihan yung isang bagay pag hindi mo pwede mamahalin yung isang bagay pag hindi mo siya naintindihan. Kaya, nung time na yon, part yun. Actually, nung isang pag-change ng mindset ko, part yun, dun yung mga experience ko, yung mga failures ko, na doon ako nakagain ng wisdom. Kaya nga that time, nung na-receive ko yung text na yun, inaral ko yung negosyo. Nag-attend, nag-invest ako ng time, nag-invest ako ng pundasyon sa negosyo ko by attending trainings. Pinalalim ko yung knowledge ko. Kaya nga doon, unti-unting na-change yung mindset ko, yung programming ko sa training na yun. Alright? So, yun po, Coach Jen. Process, wow. Actually, process talaga siya. Process. Yes. Yun yung pinaka tatatak na word, mentor, sa aming lahat, yung word na proseso. Mahalin lang yung proseso. Tama eh. Ito, mentor, ang next question ko doon kasi cum laude, you have this programming about sa school, sa achievement sa school. Tapos, of course, ayaw mo ng rejection. Tapos, gusto mo parang on your first 6 months is hindi masyado nagtitraining. The question, mentor, is ano yung deepest why mo nung nagsisimula ka? Bakit naging willing kang ibaba yung pride, magsimula from the bottom, magsimula from scratch, and
makinig, sumunod sa mga mentors and sa system ng network marketing? Anong deepest why ng isang Albert Jasman nung nagsisimula siya? Okay, ganito po. Kasi nga, napakagandang tanong niya, no? Kasi nga, maraming makarelate dito. Kasi nung time na down na ako, nasa lowest point na ako ng buhay ko that time, nung nag-network na ako. Sabi na mentor pa, sabi pa niya, kung mag-quit ka dito sa negosyo natin, ano yung gagawin mo? Nakita ko, yung mga classmate ko that time, tinanong ko, yung mga sweldo nila, 10,000 per month, 12,000 per month. Tapos, last option that time, kaya nabanggit ko kanina, gusto ko mag-abroad. Nangyari, abroad yung kapatid ko. Alam mo yung feeling na, ayaw ko yung experience ng isang abroad, na, pasensya na po saludo ako sa mga OFW na nandito ngayon. Pero, ito, based sa experience ng brother ko, seaman kasi siya. Alam mo yun yung panahon ng birthday ng anak niya, fiesta, mga New Year, wala siya Pero siya yung nagpipinan sa amin, siya yung nagpapadala ng lechon. Pero wala siya. Sabi ko, ayaw ko ng ganong buhay. Tapos nakikita ko dito, yes, sa totoo lang, may nakikita talaga ako dito kumikita na malaki. Gusto ko yon. Yung nakikita ko yung present nila, gusto ko yon. Pero at first, parang ayaw ko pagdaanan yung proseso, ano ba ginagawa nila. Kaya nga, sabi ko that time, ano bang gagawin ko? Sige, itudo ko na lang to. Number one reason, kasi nga, sawang-sawa na ako sa kahirapan. Natutuwa lang. Sawang-sawa na ako sa kahirapan. 5 kami magkakapatid, magsasaka yung parents ko. Sabi ko, ano gagawin ko pag mag-quit ako dito? May opportunity pa ba na mas maganda pa sa network marketing that time? Inaral ko yung sistema ng negosyo. Sabi ko, itutuloy ko na lang to. So, buti na lang naagapan ko yun. Maagang naagapan ko. Kasi nga pag hindi, baka natuluyan yun. Baka totally nawala na yung belief ko. Kasi that time, Coach Jen, eto po, para sa mga nandito rin na nabu-burn out sa first 6 months nila, 1 year nila. Sa totoo lang, it's okay na ma-burn out ka. It's okay na mawawalan ka ng motivation. Ang importante doon, kasi nung time na yun na nabu-burn out ako, hindi nawawala yung belief ko. Hindi nawawala yung belief ko na dito pa rin ako yayaman. Yun yung importante. Di ba? Na kahit mawala man yung motivation na yan, that's okay. Kasi nga, motivation is just a feeling. Normal sa feeling, may up, may down, may lowest point sa buhay mo. Depende yan Ano yung sitwasyon sa buhay mo ngayon. Pero yung belief kasi, parang nandiyan yan sa pinakailalim na, di ba, sa kaibuturan ng puso mo, nasa isip at puso mo na yan. Naniniwala ako that time na yes, possible, yes, 100% sure, yayaman talaga ako dito. So, yun. Kasi nga, kaya nga bumalik ako, nag-submit ako sa proseso. Yan po. Wow. Ang ganda ng upline. Motivation, it's a feeling, pwedeng magbago-bago, pero yung belief mo, nagaganda buhay mo, yun dapat ang kapitan nating lahat. Wonderful. Paano naman mentor yung dugtong ko lang ng konti doon. Yung mga tao na medyo hindi na naniniwala na magbabago pa buhay niya, na kaya niya, na yung medyo mababa yung belief system when it comes to themselves, tapos sa future nila. Anong ma-advise mo sa ganun ang pinagdadaanan or stage nila sa ngayon? Na nandito sa negosyo natin ngayon. Na nandito ngayon nanonood at nasa negosyo natin. Actually, nangyayari yan, yung belief na yan na parang nawawala. Number one reason, dahil inaalaw mo yung sarili mo na ipipenetrate kung sino yung maka-influensya sa'yo. Di ba? Kasi nga that time, aware ako Aware ako na gusto ko to. Nandyan pa rin yung belief ko 100%. So, ang ginawa ko that time, number one kasi dito, kasi nga nasabi ko yun, kasi nga, ang number one na negative dito, yung pamilya ko. Sabi ko, pag lagi ako nakikinig sa kanila, unti-unti na lalamunin nila yung paniniwala ko. Tama? Ang tawag dyan is the law of association, the law of influence, hanggang magiging belief mo siya. Hindi mo na malaya na subconsciously, nagiging belief mo na pala siya. So that time, ang advantage sa akin, kasi nga aware ako na anong nangyari sa buhay ko that time. So ang ginawa ko, umalis ako sa bahay namin. Nakipag-associate ako sa mga tao na same mindset sa akin. Nakipag-associate ako sa mga tao na same wavelength, like-minded person na katulad ko. So umalis ako sa probinsya. Alam mo yun, sa probinsya kasi puro mga kareoryente. Wala ka ibang maririnig doon Puro mga, uy, kumusta ka na? Bakit ganyan lang yung buhay mo? Mga ganyan. Pag lagi ka nakikinig sa kanila, normally tao lang tayo, makakapenetrate talaga sila, mape-pressure ka.
So, ang ginawa ko that time, nagiging aware ako. So, kung ikaw ngayon na-experience mo to, I highly advise you, piliin mo yung mga tao na makakatulong sa'yo, na mag-lift sa'yo pataas. Piliin mo yung mga taong pakikinggan mo ngayon. Piliin mo yung mga taong sasamahan mo lagi in times na nasa lowest point ka na ng buhay mo. Kasi nga, pag yung mga tao na yon nag-a-advise sa'yo na ganito, ganyan. Kasi di ba, ang sabi ko na sa'yo na hindi mo yun kaya, tingnan mo ngayon. I-check mo rin yung buhay niya ngayon. Kumusta siya ngayon? Baka, you know what guys, eto na po, masakit na katotohanan po ito. According to studies, based sa mga books na nabasa ko, especially yung mga close friends mo, kala kasi natin, lahat ng close friend, lahat ng best friend, nakakatulong yan sa success. Pero alam nyo ba alam mo ba may studies na more than 60% ng mga close mo, ang ina-advise din nila sa'yo is para lang din sa kapakanan nila. Na hindi mo alam, dinidiscourage ka na pala nila, lalo na pag hindi siya networker. Hindi mo alam, parang ayaw niya na umangat ka. Yes, pa-concern yung feeling niya, di ba? Sabi ko sa iyo, ito yung gagawin mo. Pero hindi mo alam, unti-unti ka na palang hinatak niya pababa. Tama? I-check mo yun. Baka meron ka mga kaibigan na ganyan. I-check mo yun. Kaya ngayon, kung gusto mo talaga na magiging successful dito, ito, praktikalan po. You change your friends. Hindi naman literal na papalitan mo yung mga kaibigan mo ngayon. Hindi literal na, hindi mo sa kaibigan. Ang ibig kong sabihin, pipiliin mo yung mga taong pakikinggan mo. Nakuha? Especially, just like sa mga ganito. Congratulations, kasi pinili mo na mag-invest ka ng oras na merong ganitong mga klaseng training. Nakakatulong talaga to, sa totoo lang. Yun po. Coach Jen. Thank you so much, Mentor Albert. Ibig sabihin, Mentor, tama ba yun? Naintindihan namin na kahit mahal mo sa buhay, matagal mo ng kaibigan, matagal mo ng kakilala, we always have to choose kung sino yung mga susundan, papakinggan at magiging influence. In connection to that, Mentor, anong parang basihan kung kanino dapat kami makinig? Dapat ba blood-related or mag-base ba kami sa result? Or saan ba kami dapat tumingin when it comes to sino ang mga taong dapat sundan sa buhay? Alright, ganito po. Napakagandang tanong yan. Pero normally, hindi ko to ituturo sa word for word. Kasi normally yung tao, we are connected by energy. Mafe-feel mo yun eh. Unang-una, mafe-feel mo yun. Diba? That's the law of vibration. Na we are connected by energy. So makukonect ka sa mga tao na may mga, alam mo yun, kahit stranger pa yan. O kahit nasa easy, tas hindi mo pa siya kakilala. Tapos nung na-meet kayo, alam mo yung parang matagal na kayong magkakilala. Uy, gusto ko tong taong to. Alam mo yung mga ganun? Gusto ko to kasi nga positive yung aura niya. So, yan yung unang basehan ko. Pangalawa, tingnan mo kung ano yung resulta niya ngayon. Tingnan mo kung ano yung buhay na tinatahak niya ngayon. Kumusta siya? Okay? Ano yung buhay? Gusto mo ba yung buhay niya? Yun lang talaga yung basihan ko. Para magiging para hindi ka na gumaganon liko-liko yung daanan mo. So, kung may naman nakarating na sa dinadaanan mo, sundin mo na lang kung ano yung tinuturo niya. We are not, kahit hindi pa siya related by blood nor genes. 'Di ba? Kahit hindi mo pa siya kamag-anak. Pero kung concerned siya, kung feeling niya, yung tinuturo niya, swak na swak sa gusto mo sa buhay, pakinggan mo siya. And of course, follow your heart. Alam ko ngayon yung number one, pakinggan mo dito yung sarili mo. Ani mo naman, nakikinig ka sa ibang tao pero umaayaw yung sarili mo ngayon. I-convince mo muna, what do you really want in life? Yung una mo itanong mo ngayon, para alamin, para bago ka mag-decide kung sino yung pakikinggan mo ngayon, alamin mo muna, what do you really want in life? Kilalanin mo na yung sarili mo. Pakinggan mo muna yung sarili mo. Kausapin mo muna yung sarili mo ngayon. Ano ba talaga yung gusto mo? Itaas mo yung self-awareness mo. Sabi nga nila, and the hardest journey is the journey towards self. Yun nga, mahirap yun eh. Kasi karamihan sa atin, mas kilala natin yung ibang tao, nagmamarites tayo ng ibang tao, nagchichismis tayo ng ibang tao, pero di natin alam. Nakalimutan pa yung sarili natin. Kilalanin mo na yung sarili mo. Ano ba talaga yung gusto mo sa buhay? Tapos ito yung gusto kong mangyayari sa buhay ko, maganyan. Tapos hanap ka ng tao na narating na kung ano yung gusto mo sa buhay. Maghingi ka ng advice sa kanya. Dikit ka sa kanya.
makikipag-associate ka sa mga tao mo. At 100% sure, kung anong buhay nila ngayon, yan din yung magiging buhay mo in the near future. Alright? Yan po, Coach Jen. Malupit. Malupit. Yes. Yes. Thank you so much. So take note of that sa lahat ng mga participants natin right now. Ngayon, mentor, ito po next question is for sure maraming matututunan dito yung mga baguhan sa business natin. They have this struggle na syempre, ito pa lang yung buhay mo ngayon, nagsisimula ka pa lang, binibuild mo pa lang yung network mo, nangangarap ka pa lang. Syempre, medyo opposite yun sa pangarap na gusto mo eh. Pangarap mo, maraming pera, income. Pero sitwasyon mo ngayon, opposite. Baliktad, wala na kang pera, may mga bayarin pa, may mga payables pa. Paano mo, Mentor Albert, tinuruan yung sarili mo na maniwala na yung sitwasyon mo ngayon temporary lang? Paano mo yun visualize? Paano mo sinabihan yung sarili mo magbabago din ang buhay natin? Okay, ganito po. Magandang tanong yan kasi nga, whether you like it or not, guys, kung gusto mo talaga magiging successful, walang excuse. Dadaan ka talaga sa matinding pagsubok, di ba? That's a universal law na kung gusto mo marating yung tugatog ng tagumpay, dudurugin ka muna. Kailangan matanggap mo 'yon. Na dudurugin ka muna kahit ikaw pa yung pinakagwapo sa buong mundo. Kahit ikaw pa yung pinaka-sexy. Kahit ikaw pa yung, ikaw pa yung CEO, ikaw pa yung pinakamayaman. Meron talaga mga challenges along the way. Pag gustong-gusto mo makamit yung success na yan. That's a sign na buhay ka pa. Okay? Kasi pag walang challenge, patay na yun. Di ba? Sa hospital, pag straight line, patay na yun. So, that means to say, kailangan labanan mo yon. Kasi nga, yes, mahirapan ka dito at first, pero ito yung mindset ko eh. Okay lang mahirapan ka at first. That's a sign na nilaban mo yung pangarap mo. Tama? Kasi pag hindi ka mahirapan dito, that means to say, nag-quit ka. Because the easiest thing to do is to quit. Tama? Pero bakit nahirapan ka ngayon? Kasi mas pinili mo na mag-attend ng training kaysa gumimik. Mas pinili mo na mag-study ng mga bagong learnings kaysa manood ng Netflix. Kaysa, di ba, makichismis lang, makimarites. Mas pinili mo yun eh. The fact na pinili mo yun, mahihirapan ka talaga dito at first. At tanggapin mo yun, normal yun. Kasi sa buhay, life is, ma-enjoy mo yung life out of great sacrifice. That's a universal law. That's the law of nature. Lagi ko 'tong sinasabi na kahit yung grapes, bago siya magiging wine, i-crush mo na yung grapes na yon. Yung yung diamond, bago siya magiging diamond, dumaan siya sa matinding proseso. Tama? Yung seeds, alam mo yung buto, mag-grow siya in darkness. So that means to say, if you feel today that you are being crushed, if you feel today that you are being beaten, if you feel today that you are in darkness, guys, you are transforming. Tandaan mo yan. You are transforming. Kaya nga, i-enjoy mo yung buhay na yan ngayon. I-enjoy mo yan. Kasi nga, pag dumating sa point na nandito ka na sa lowest point ng buhay mo ngayon, yung sagad na talaga. Yung parang gumagano, no? Yung wala nang masagad eh. That's the time na magbabounce back na yun pataas. Wala nang ibang direction dyan. Magbabounce back na yun pataas. Kaya kung nahihirapan ka man ngayon, congratulations. Congratulations. You are on the right track. At huwag ka lang hihinto sa dinadaanan mo ngayon. Mararating mo ang nararating ko kung anong meron ako ngayon. Alright? Yes. Grabe. Powerful. Ito, mentor, idugtong mo na ng sobra. Totoo ba yung mga sinasabi ng mga mentors na yung hirap, yung struggles, yung challenges, yung sagad sa ilalim sa negosyo natin? Mentor, temporary lang ba talaga to at matatapos din yun? Yes. Sa totoo lang, meron tayong 2 words na maibigay ko dyan eh. Yung, ang tawag doon? Yung sa sharing ko, nakalimutan ko. Pero ganito kasi yan. Ang buhay ng tao, di ba? The only constant in the world is change. Nakuha? So, now, kaya nga,
dapat maniwala ka sa sarili mo because human as we are, we grow. Human as we are, nag-change tayo for the better. Kaya kung anong meron ka man ngayon, kung ano man, kung kahit nga pang load ng wifi na experience mo, hirap ka na, pamasahe, di ba, nakikonek ka sa wifi ng kapitbahay mo ngayon, i-enjoy mo yan. Pag nag-jeep ka ngayon, i-enjoy mo yan. Di ba? Kausapin mo yung jeep bukas. Sabihin mo sa jeep na yan, na jeep. Kausapin mo yung tambutso ng jeep. Jeep, mama, mamimiss kita. Mamimiss ko yung amoy mo next year. Bakit? Kasi hindi ka habang buhay magiging ganyan. Kasi nga pag ibigay mo yung best mo dito sa empowered consumerism, I know, 100% sure, kung ano man naka-experience ng mga leaders natin, ng mga top earners natin, ma-experience mo din yan. Tandaan mo yan. Alright? Yes. And speaking of, ayan, tapos na tayo, Mentor Albert, sa first part ng paano ka nagsimula, anong background mo dati, yung mga struggles, na since dadaanan lang naman yan sa journey natin, dadaanan lang din natin yan dito sa topic natin. And dito na tayo sa mas exciting na part. Ano ba, Mentor Albert, pwede nating isa-isahin, ikwento mo po sa amin. Saan po nagsimula yung mga resulta, ano yung nag-aantay din sa near future dito sa mga participants natin na result dito sa negosyo natin. Alright. Okay. Sige. Una, actually, nag-start ako dito year 2013. Nag-start yung company 2006. So ito yung gusto ko na ma-realize mo ngayon, na ang negosyo natin, hindi po siya pauna-unahin. You don't need to be the first here. Okay? You just need to be, to be the best version of yourself. Kailangan mo lang, you don't need to be great here for you to start, but you need to start here for you to become great. Hindi kailangan na magiging magaling ka muna bago ka mag-start dito. Mag-start ka lang. At paulit-ulit mo yung ginagawa, gagaling ka rin. Nung gumaling na ako dito, unti-unting na-harvest ko yung result ko dito. So, yon. So, nung first car ko dito, actually yung kumita po ako ng first million ko dito at the age of 21 years old. Tingnan mo naman. Okay, gusto ko to. Tingnan mo yung yung mukha ng teller. 'Di ba? Parang nag-question siya sa sarili niya. Sabi niya, sa kanya ba talaga yung pera? Para napakabata ko niyan. And ang na-incas ko diyan is magkano ko. Basta 1 million plus 'yan, 1 million plus 'yan. Okay? Imagine mo ng time na 'yon. I was 21 years old that time. Kumita ako ng first accumulated income, hindi accumulated na kumita ba ng 1 million na cash talaga. Kasi dati akala ko kasi Coach Jen, yung 1 million, ganun siya kapal. Pero nahawakan ko, lintik. Ganyan lang pala. Pero imagine guys, 21 years old. Guys, by the way, I'm showing this to you not to brag my result, but of course, para ma-motivate ka na kung ang isang probinsyano, hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin, nagmumotor pa rin si Cardo. Ay, hindi yun. Kung ang isang probinsyano kumita ng 1 million, how much more ikaw na nasa pinakamagandang team ka ngayon, nasa pinakamagaling na team ka ngayon, yung Project Idol. So, yan. And then, after that, paki-next muna, baka may makita ako dito mga picture. Ayan, so, ito yung first car ko. Ang first car ko that time, when I was 21 years old, ang una kong binili that time is Honda Civic na sasakyan ko. Hindi ko makalimutan to kasi nga nung time na nag-Honda Civic ako, ito yung time na umuwi din ako sa bahay namin. Kasi nga, akala nila nagtatrabaho lang ako for 1.5 years, pero nung umuwi ako, hindi na ako naghabal-habal, hindi na ako nagmo-motor. Ang ginawa ko that time, bumili ako ng first car ko, yung Honda Civic. Alam mo guys, nung dala-dala ko to sa bahay namin, nakita ko ng parents ko, syempre, na-imagine ko that time, naka-sunglasses ako that time, tapos naka-aircon, naka-music, tapos pagdating sa bahay, binaba ko yung salamin ng sasakyan, tapos pag window ng sasakyan, paglingon nila, hindi nila ako nakilala. Kaya lumabas ako. Nung lumabas ako, alam niyo guys, parang yeah, that was one of the best, the most inspiring words na narinig ko sa parents ko. Ang sabi niya, Bert, isauli mo yan, baka masira yan. Yun lang pala. Anyway, yun. So, ayan, nag-enjoy sila, pinasakay ko sila hanggang, ayun, tuloy-tuloy yung blessing natin. On my second year, Mitsubishi Strada tayo, top of the line ng Mitsubishi Strada. And my third year dito, yan po, yung dating nag-aararo, ngayon, ang hawak na is manibela na ng Camaro.
Alright, so may picture ba tayo ganyan? Paki-next naman yun. Yung Camaro ko, nag-iisang Bumblebee brand new sports car dito sa Bohol. Okay? So, yan. And ang kagandahan dito, sobrang dami na nagka-sports car under my team. So, in fact, nung panahon ng pandemic, meron ba tayong picture dyan? Nagpalabas, ayan, yung sobrang daming sports car nagpalabas ng team ko sa Bohol pa lang at sa Cebu. Umabot na kami ng 21 na nagka-sports car. Alright? So, ayan. So, ito po. Ayan, yung picture na sinabi ko. Ito yan, sa Bohol yan, at saka may Cebu pa dyan. Pakibalik nga yung yung latest sasakyan na nabili ko ngayon. Actually, sobrang dami kong sasakyan. Hinighlight ko lang yung mga important cars, di ba? Mga luxury na mga sasakyan. Ito, idol na idol ko kasi si Doc Ed. Si Doc Ed merong Range Rover. Okay? So, dati nakikita ko lang to mga presidente lang ng Amerika, presidente ng bansa yung nagkasakay ng Range Rover. Tapos yun nga, bumili ako ng isang sasakyan na times 2 ng presyo ng Camaro. Alright? Binili ko yan cash. Hindi, baka mayabangan yun. At nagyayabang naman talaga ako. Hindi, joke lang yun. Joke lang. Nag-i-inspire ko po sa inyo. Nag-iisang Range Rover yan sa Bohol. Brand new na Range Rover. Imagine mo guys, who would have ever thought na isang anak ng magsasaka ngayon, ang hawak na manibela is isang Range Rover. Alam mo guys, yung yan, anong upuan dyan, may yan, may masahe. Gusto ka magpamassage, automatic yan, nagmamassage yung sasakyan. Napakagandang sasakyan, kaya nga naintindihan ko kaya bakit tinawag siyang luxury na car. Tapos yun, next tayo. Okay, hopefully na-inspire po kayo. Next po tayo, ayan. Yun, okay. Yun yung mga sports car na natulungan natin under our team. Sobrang dami na po. Ayan. Next po tayo. Okay, so baka para gusto na ako susundin ko na lang yung picture na yan. Ito sa Cebu na naman to, mga nagka-sports car sa Cebu. So may Mustang, ayan, halos Mustang lahat yan. May 2 Camaro. Tapos Mustang lahat. 5 Mustang pala, 2 Camaro, isang GT86 yan sa Cebu. Alright? So, next po tayo. Next. And then, ano pa? Ito yung bahay. Sinabi ko bahay namin dati. Ito yung sala ng bahay namin dati. 5 kami magkakapatid yung isa dyan. Ako yan nasa baba. Proof yan na bahay namin. Nakita nyo? Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi ka habang buhay titira kung saan, anong sitwasyon mo sa buhay ngayon. Kasi nga, darating ang time next, ikaw na rin yung titira sa bahay na ganyan. Okay? Yon. So, ito yung pina-interior natin, pina-design natin yung, actually, condo natin to sa Cebu. 2 bedrooms na condo unit natin sa Cebu. Yung interior design niya, gumastos ako ng 1 million plus para sa interior design ng condo. Okay? Ayan. So, kung ito yung sa gitna, sa before, nakita nyo, ang facade ng bahay namin before, jungle yan, gubat. Kasi nga, kami yung pinakamalayo sa probinsya. Sa totoo, kung ito barangay hall, barangay road to, lalakarin namin yung bahay for almost 45 minutes bago ka makarating. Meaning, hindi siya mapapasukan ng sasakyan. Wow. Hindi yung sasakyan hindi makadaan. Ito yon. Kaya nga, jungle yan Mga gubat yan. Pero imagine mo, yung bahay namin ngayon, ang harap namin is isang golf course. Yun yung terrace ng bahay namin. Okay? So, next po tayo. Next. Okay. Alright. So, at ngayon, nagpatayo tayo. Ito yung biggest project natin this year. Hopefully, matatapos siya by November. Kasi nga, nasa 3rd floor na po tayo. So, tapos na ang lower ground. Tapos na ang upper ground, 1st floor, saka 2nd floor. Nasa 3rd floor na po tayo ngayon. Wow. Nagpatayo tayo ng ultimate dream house natin, mansion natin. Overlooking lot, prime lot dito sa Bohol, ang Panglao Island. Okay, so pag sinabing Panglao Island, na prime lot talaga yan. Parang Boracay yan dito sa Bohol. So, yung isa sa mga pinaka mataas na bundok doon, binili namin yon, isang bundok talaga, wow. 1 hectare. 1 hectare na bundok. Nagpatayo tayo dyan ng bahay na may sariling swimming pool, may sariling tennis court, may sariling basketball court. 1 hectare na lot yan. So, ongoing yung pagpapatayo dyan ng bahay na yan ngayon. Nasa 3rd floor na po tayo. And isa sa mga biggest project ko this time
nagpatayo tayo, hindi lang bahay po. Ayan, yan yung bahay natin na hindi yan updated. May last floor pa diyan, tapos may lower ground sa pinakababa. Okay? So, at ngayon ang pinagkaabalahan natin ngayon, nagtatayo tayo na ayan yung tennis court natin sa baba. Actually, malapit na matapos yung tennis court ngayon. Wow. Okay? Makikita yan yung dagat, makikita yung buong island, makikita yung airport, lahat yung city view, lahat makikita dyan. At ito yung pinagkaabalahan natin ngayon. Kung dati ang pinag-usapan about network marketing is mga sasakyan lang, bahay lang. Ngayon, isang village na po yung project natin. Okay? Isang village to, na ang pangalan ng village na tinayo natin is Hayahay Highlands. Hayahay in Visayan term is relaxing, komportabling buhay. Ayan, Hayahay Highlands. Ang dami dyan. Lahat ng pwedeng bumili sa lot na yan, halos uniform kami ng bahay na pinatayo nila. Ano yan? Prime lot yan, same dito. Ito yung bahay ko sa gilid. Tapos lahat dun sa ino-offer natin sa lahat ng mga top leaders natin. Nagpatayo tayo ng isang Highlands na parang Tagaytay Highlands dito sa Bohol. May sariling, may amenities lahat yan. May swimming pool, meron tennis court, lahat. May basketball court. Tapos, exclusive lang yan sa lahat ng top leaders under my organization. So, lahat dyan, naka-sports car yung nandyan sa community na yun. And tatlo na kami nag-start na nagtayo ng bahay dyan. Imagine that, na kung ang pinag-usapan dati, ito yung industriya. Ito yung industriya na dati nilolockdown ng karamihan. Pero ngayon, hindi nila alam. Nagpapatayo na pala ng isang village. Nagpapatayo na pala ng isang subdivision. Hindi lang basta-basta subdivision kasi nasa bundok yan eh. Pag matapos lahat yan, parang Santorini yung dating dyan. Lahat White House yan. Okay? Yung isa dito kung nakikita nyo, ito yung bahay ng top 4 natin. Ongoing na din to, si Maridel Abansado. Nakikita nyo sa baba niya, may may pyramid. Kasi lagi siya tinutokso ng mga kapitbahay nila na si Miss Pyramiding, may Pyramiding. Kaya mas lalo niya ginagalingan niya. Nagtatayo siya ng pyramid sa front. Ayan. So, sa likod naman sa bahay na to, ang may-ari yung top 50 natin si Coach Jomen Mendoza. Yung former OFW, yung pinakamahiyain namin pero sobrang kapal ng mukha. Ayan, yan yung mga ongoing na pinapatayo. Sa likod dyan, sobrang dami pa ang planong papatayo. Lahat yan, meron ng may-ari. Alright? So, kaya ito yung nangyayari sa amin. Na kung nakaya namin dito sa how much more ikaw na nasa tamang team ka, nasa tamang organization ka, nasa tamang community ka. Right? So, yun po, yung nagiging resulta po natin, Coach Jen. Yan. Grabe. Grabe, sabog-sabog talaga. Sabog-sabog. Lahat kami, Yeah. kinukuryente. Habang nag-share ka at nakikita namin yung pictures, nakikita namin clearly yung future namin, Mentor Albert. And lastly, Mentor Albert, dito sa results natin, kasi sa pictures from first rank mo sa empowered consumerism is top 20. Tapos I think 15 yung susunod, tas 11 or 6, something like that. Then last, etong awarding lang, yan po yung top 20. Can you tell us about your journey? 20. Alright, okay, sige po. Okay, para mas makarelate yung karamihan. Before ako nakapasok sa top 20 dito sa Bohol, nag-start ako dito sa EC 2013. 2015 2014 nag-top 9 ako sa Bohol, hanggang sa nag-top 4 ako sa Bohol, nag-top 2, nag-top 1. And then nakapasok ako 2016 yata, first, ang unang rank ko dito top 20. Kasama ko pa dito yung na-rank pa dito kasama sila Joseph, yung mga Africans. Yung mga Africans kasama pa yun eh. Oh, ito yung time na ranking na yun. Nagiging top 20 ako. After nag-top 20 ako the following year, next po, nagiging top 11 ako. And then hanggang sa following year, nagiging top 6 ako. The next year, 2019 yata, nagiging top 3 ako. And then 2020, sa kasagsagan ng pandemic, nagiging top 1 po tayo. Tingnan nyo, naka-face mask pa kami dyan during sa awarding na yan. Walang audience yan. And just last year,
sa awarding natin, ayan, consecutive nag-top 1 again tayo sa buong empowered consumerism. So, kung napansin nyo, pataas ng pataas yung ranking natin. Ganito po, kung gusto mo talaga na magiging successful dito, guys, wag mong kalimutan tong word na to, kaizen. That is a Japanese word. Ang meaning dyan is a continuous improvement. Okay? Hindi mo kailangan makipagkumpetensya ng ibang tao. Hindi mo kailangan makipagkumpetensya ng other distributor. Ang kailangan mo lang mag-beat mo is you beat your own record. You need to be better than you were yesterday. You need to be better than you were. Just compare last month, last year, last year. Ang goal mo, i-beat lang ng i-beat mo yung record mo. Huwag mong i-beat yung record ng ibang tao. Huwag kang mangangarap na one day, lalamangan talaga kita. Huwag ganun. Kailangan ang lalamangan mo, yung record mo lang. Hindi mo pa nga nalamangan yung record mo. Gusto mo nang lamangan yung record ng ibang tao. We're not here para makipagkumpetensya. Hindi po. Hindi ka magiging happy pag ganyan yung ano mo. Ang goal mo, i-beat mo lang yung record mo. Kung magkano yung kinita mo last month, i-beat mo this month. It's 100% sure. 100% sure. 100% sure. Kung ano mang naabot ko ngayon, maabot mo. Ang kagandahan dito, hindi lang ako nakapasok last year. 5 kami. 5 kami sa out of top 20, 5 are coming from Atomic International na team. Yung team na binubuo ko ngayon. Okay? So, ang pinakabata doon na nakapasok is 23 years old. Yung top 20 natin last year, ano siya, yung parang si John Baldon, yung buhok niya. So, yung K-drama yung buhok. Ayan, so, kaya yun lang yung suggest ko sa inyo. Wag mag-focus sa ranking. Wag mag-focus sa top na yan. Magpa-follow lang yan pag mabibit mo lang yung record mo every now and then. Okay? Alright. Yes! Malupit. Mentor, we are so inspired sa lahat ng results mo as of now. And definitely, ang future din na nag-aantay sa amin. Kasi sabi niya, kung nagawa ng isang mentor, Albert, magagawa din ng lahat ng nandito. Basta, sundin lang namin ang yapak mo. And we have here several questions pa, Mentor Albert, para yung mga participants natin is mas maintindihan bakit ito yung future, yung present mo ngayon, yan ang future namin. First question, Mentor, why network marketing? Bakit ito yung opportunity dapat i-grab at lagyan ng sipag ng mga tao right now? Okay. Especially yung mga first-timers na nandito ngayon, alam ko, ang naririnig mo about network marketing, 90% negative, 90% dyan, ang tawag dyan, hindi maganda. Pero nandito ka na, nakapasok ka na dito, nagkaresulta kami. Kasi ang dati kasi, ang karamihan kasi, inisip nila na, magtatrabaho ka lang dyan, kikita ka lang dyan, mas lalo pinayaman mo lang kung sino yung mga upload mo dyan. Mga upload pa yung term nila, di ba? Kayo lang yung mga download. Download daw. Okay, yun yung mga Pero you know what, guys? Nandito ako sa network marketing. At first, sa totoo lang, very negative ako dito. Kasi nga, ang unang nakikita ko sa Facebook, pera, alam mo yung mga ganun, napakababaw napakababaw. Kaya nung time na simulaste ako, sabi ko, ito na di ba yung buhay? Na parang nagpapaano ako sa Facebook, na mga ganun, yung mga ganyan. Pero nung time na inaral ko yung system about network marketing, na-realize ko na network marketing is a way of life. Na parang sa seminary, alam ko yung meaning, what is leadership, what is a leader, what is discipline, what is the real meaning of helping, di ba? Pag i-describe ko yung mga words na yon, alam ko yon. Pero you know what, guys, nung nasa network marketing ako, dito ko naintindihan ano ba talaga yung totoong meaning ng word na helping. Ano ba talaga yung purpose ng buhay ko. Network marketing for me is a way of life. Walang taong pinipili. Magsasaka ka man, professional ka man, manager ka man, ordinaryong tao ka man. Dito, pwede kang yumaman. Ito yung pinakamaganda. At feeling ko, kahit hindi man ako nakaserve sa simbahan ngayon, pero feeling ko, at least ngayon nakita ko kung ano talaga yung purpose ko dito sa mundo. Maybe ginawa kong instrumento para makatulong sa ibang tao, para makapag-inspire sa ibang tao. At nagawa ko yun dahil sa network marketing business. Okay? Kasi dito, pag may magtanong, tuturuan namin. Try mo sa traditional business, pag may magtanong sa'yo, hindi ka tuturuan to. Dito, kaya nga nakikita ko yung purpose dito na parang,
okay. Masaya ako na nandito ako ngayon kasi nga ang ano pa naman natin, 'di ba? We become successful here by helping others become successful. Yun yung pinakamagandang nakita ko na purpose bakit nandito ako sa mundo. Yung gusto ko ma-duplicate ko yung success ko sa lahat ng mga nakikinig sa lahat ng mga nandito ngayon, makarelate kayo sa nung buhay ko dati na walang-wala talaga ako that time. Nakikita nyo naman sa picture. Pero after 5 years, after 7 years, anong buhay na binigay ng network marketing sa akin ngayon? Napakaganda. Alright? So yun po. Yun talaga yung nakikita ko sa network marketing. Yung marami kang matutulungang tao. Okay? Correct. Yes. Thank you so much, Mentor Albert. And next question po is, ano, Mentor, ang message mo sa mga nakakaisip or nakakaramdam na nauna ka na kasi, ang dami mo ng downlines, kami bago pa lang, hindi kami marunong, and baka naubos na yung tao. Ano, Mentor, yung tamang mentality, mindset pagdating sa mga baguhan nating mga members today? Okay. So, yun nga, based sa na-share ko kanina, na you don't need to be the first year. Kasi nga isa ako sa mga nahuli, sa totoo lang. 2013, nag-start 2006. Yung mga inidolo ko sa network marketing, nakikita ko na yun sa YouTube. Nung nag-start ako, pinapakinggan ko sila lagi. But how come, nakukuha ko pa rin kung ano yung pangarap ko sa buhay. Nakuha? You don't need to be the first here. And you don't need to be great. Para mag-start ka dito, hindi mo kailangan maging magaling ka dito. Kasi nung time na nag-start din kami, hindi rin kami magaling. Hindi rin namin alam paano to gawin. Pero nung paulit-ulit namin itong ginagawa namin ito ng paulit-ulit, gumagaling kami. Kaya nga, hindi mo kailangan maging magaling para mag-start ka dito. Kailangan mong mag-start. Kailangan mong humataw dito para magiging magaling ka. Tandaan mo yan. Okay? So, tapos, nakikita nyo naman sa ranking ko na kung siguro kung feeling mo may market saturation, hindi yung ranking ko sana ngayon. From 20, nagiging 25 to 50 to 100. Tama? Pero pataas ng pataas eh. That means to say, palaki ng palaki yung market natin. Kasi imagine mo, kaya mong bubutasan isang country per year. Sasabihin mo, paliit ng paliit. Imagine this, guys. Ang population sa buong mundo, ilan ba yung population ng buong mundo? Billion? Ilan? Almost 8 billion yata. Tapos, imagine, 70 to 80% dyan are Facebook users. That means to say, magiging prospect mo silang lahat kasi nga, lahat naman tayo ngayon, natutunan na natin ang online marketing sa empowered consumerism. Abot mo na ang mundo dahil sa negosyo natin. Dati nga, pupunta pa kami ng Davao, kailangan ko pang matulog sa terminal doon. 50 pesos lang ang bayad, folding bed lang yung ano ko doon eh. Folding bed lang yung nire-rent ko. Pupuntahan ko sa Davao para mag-explain ng negosyo for 1 hour. Isang tao lang. Di ba? Imagine mo yung pag ganun. Pero ngayon, by just one click, napakadali ng negosyo natin. Kaya, huwag mo sabihin sa akin ngayon na saturated ng market. Napakalaki pa ng market. Okay? So, yon. Thank you so much, Coach Jen. Yes, thank you, Mentor. And ito po, para sa mga bago, Mentor, lalo na naka-join lang sa community natin during the pandemic time, ano apply ng advantage and difference ng pag-network today with the online technology compared nung nagsisimula tayo na field pa? Okay. Sige. Kahit anong sabihin namin na advantage ka ngayon, pag hindi mo alam yung experience namin dati, walang effect yan sa inyo. Kaya this time, gusto ko i-share. Ano ba yung experience namin dati? Para makita mo, para ma-imagine mo, gaano ka kaswerte ngayon na naabutan mo to na may online na sa empowered consumerism. Kasi alam mo ba dati, nung time na nag-network kami, kailangan namin i-meet yung prospect namin. I-explain namin one-on-one yun for 3 hours sa isang restaurant pa. Ha? Kasi hindi siya magpapakita pag hindi restaurant. Imagine mo yung ganon. Di ba? Tapos feeling mo, kasi potential siya, ililibre mo siya, ililibre ko to. Tapos pag uwi mo, naka-receive ka ng text. Sir, sorry, hindi ako tutuloy. Kasi negative yung asawa ko. Alam mo yung mga ganon? Na-experience namin yun, yung nagpe-present kami, tapos, di ba, tao po, di ba, bibisit kami sa bahay. Na-experience namin yun, yung ipapalabas nila yung aso nila. Oo, na-experience namin yun. Na-experience namin yun na
pag hindi sila, ay, like namin yun, dalang-dala namin yung box ng coffee. Magpipresent kami house to house. Tapos, pipilitin namin na, ma'am, sige na ma'am, kahit isang sachet na lang ng coffee, lang kami, lunch lang kami ngayon. Na-experience namin yun. Bakit kailangan namin makabenta ng produkto that time? Kasi wala kaming operating expenses, wala kaming pamasahe. Pag walang pamasahe, walang ma-explain na client, mga prospects. Nakuha, na-experience namin yun. Yung sinabihan ako ng teacher ko that time, sinabihan ako niya na, Bert, grabe no, naawa talaga ako sa'yo. Alam mo, yung mga nangungupya sa'yo nung nasa school ka pa, sobrang ganda na ng trabaho nila. Pero ikaw, nagbebenta ka pa rin ng produkto. Yun yung sinabi nila sa akin, Bert, balik ka na sa simbahan. Nangangailangan ang simbahan ng katulad mo. Imagine mo, narinig ko yun. Harap-harapan. Na-down ba ako? Of course, tao lang ako that time. Pero yung belief ko hindi nawawala. Nayayaman at yayaman ako dito. I'm sharing this to you guys para ma-imagine mo gano'ng kakaswerte ngayon. Na-imagine this, meron ng online. Gano'ng kadali yung online. Pag i-reject ka ngayon, pwede mo i-block agad. Dati, hindi namin pwedeng i-block yung kapitbahay namin. Tama? Buong buhay mo yung harapin. Yung kapitbahay mo negative. Ngayon, pwede mo i-block. Hindi mo sila makikita sa Facebook pag mag-online ka. Sobrang dali. Ang gastos mo ngayon, wifi lang, load lang. E pwede ka pa maki-wifi sa kapitbahay mo kung nag-hack ka ng wifi pa. Dati, hindi pwede kaming ganyan, walang ganyan. Kailangan mag-travel kami. Ang grabe yung experience ko. Tapos, very limited yung market namin that time. Ngayon, kahit papuntahin mo, kahit magmamarket ka pa sa Hulo, sa Sulu, sa Maguindanao, pwede, sa Apari, kung saan gusto mo. As long as may Facebook account ka, pwede yan. Kaya napakalaking advantage nyo ngayon. At yun nga, proof, noong panahon ng pandemic, normal na lang sa team namin yung 1 million per month. Imagine mo, lahat na nakapasok ng top 20, nag 1 million per month yun. Normal na lang yun. Nagiging normal na sa isang dropout na estudyante, sa isang non-professional. Kaya napakalaking advantage mo na nandito ka sa network marketing na meron ng online. Alright? Yes. Yan po. Grabe yung mga experiences, mentor. Hindi pwede i-block ang nakarelate ka ba? Nakarelate ka ba? Nakarelate ka ba, Jen? Nakarelate. Naalala mo yun? Grabe. Kaya maswerte talaga, mentor, yung mga dito na sa online talaga tinuturuan ng system paano magpapalaki ng network. Magsisipag na lang talaga ng sobra. And speaking of online system, mentor Albert, ano yung parang routine na pwedeng gawin ng mga bagong onliners today na pwede mong ma-advise or ma-tip sa amin lahat na pwedeng mas maging mabilis and effective na system, paano mo ma-maximize yung power ng online? Alright. Okay, magandang tanong yan kasi online na tayo. Pero hindi ko alam ano yung body routine mo ha. Pero kung ako tatanungin mo ngayon, iba yung routine ko ngayon na may malaki ng grupo kaysa sa mga nag-start. Iba yun iba yun. Pero ang hindi nawawala, ito po. Pagising mo sa umaga, for sure, dahil onliner ka, so katabi mo yung phone mo, natutulugan yung phone mo, di ba? Mga ganyan. Ito yung need mo na i-stop. Kailangan, ang i-goal mo na dapat pagising mo, dapat ang unang hahanapin mo, hindi yung cellphone mo. Okay? Especially mga onliners, kailangan natin ma-boost yung energy natin bago tayo mag-start. Ang tawag dyan, kailangan may gawin ka munang mantra pagising mo. Kailangan may gawin ka munang mantra. Wag mo na mag-cellphone. Kasi pag mag-cellphone ka, tapos diretso agad messenger. Okay lang, cellphone pag YouTube agad yung pupuntahan mo, tapos Tulfo yung isi-search mo. Ay, mali. Bakit Tulfo? Pag, like ba, I am affirmation yung i-search mo, okay lang yun. Nang manunood ka, nag-boost ng confidence mo. Pero pag messenger agad, yun kadalasan Yun talaga, messenger, tapos pagbasa mo, ay ma'am, scammer ka. Yun yung nabasa mo. Wala na, sira na yung buong araw mo. Tama ba? Wala mo ng trabaho for 15 minutes pagising mo. Anong gagawin mo? Dapat meron kang mantra na 15 minutes lang. Hindi ko alam ano yung gagana sa'yo. Meditation, grounding, labas ka muna, mag-connect ka sa nature. Hindi ko alam, mag-pray ka.
magpa-music ka. Tapos yung music mo, dapat yung mga motivational na music. Na pag nasa hub ka ngayon, kung ano-ano pa, kailangan nyo yan, ipa-music kayo. Hindi yung parang di kuya, taka, yan. Dapat may gawin kayong ganyan. Okay? Tapos, yun, after that, diretso ka na sa, depende sa hataw mo, depende na yan sa schedule mo. Basta, depende yan, may transaction ka ba sa office, kailan ka mag-follow up, basta yung 5 fingers sa network marketing, magagawa mo lahat yun. Sino yung kailangan i-follow up mo today, sino kailangan tawagan mo, sino yung kailan ka mag-posting sa Facebook mo, depende na yan kung sa feeling mo ano yung mas magandang oras. May alam ko tinuturo sa iyo anong oras pwedeng mag-post sa Facebook, ganyan. Kailan mo kausapin yung mga leaders mo, kailangan may schedule ka ng mga ganyan. At bago ka matulog, ito yung pinaka-importante, kailangan meron kang blueprint. Ano yung gagawin mo the next day? Kasi nga pag the next day mo pa siya i-organize, wala na. Maubos na yung 1 hour mo. So sayang. So before ka matutulog, siguraduhin mo na puno na yung schedule mo the next day. And hindi lang next day, kung pwede nga, the whole month. Yung mga fixed na schedule, dapat nakalagay na yan sa kalendar mo. Kaya pag nag-check ako ng hataw ng leader ko, patingin nga ng kalendar mo. Yun talaga yung basihan. May schedule ka ba? May ipa-follow up ka ba? May one-on-one ka ba? May i-goal set ka ba ngayon? Tama? Ilan yung ipo-prospect mo today? Kailangan talaga. Pupunuin mo yung calendar of activities mo kasi nga pag hindi puno yan, guys, that's the devil's devil's place yan. Tama? Ang dami mong temptation pag wala kang gagawin. Mag-Netflix na lang, di ba? Makikitulfo na lang, may series 1, series 2 pa. Oy, by the way, I'm not against with the personality of Idol Rapi Tulfo, Senator Rapi Tulfo, with due respect, so totoo lang po. Pero against ako sa mga content ng niya. Pasensya na po, against talaga. Napaka-negative talaga siya. Like, tuturuan ka. Alam mo yung magagalit na yung asawa mo kahit wala ka man ng kasalanan kasi nire-relate niya sa nakita niyang video. Okay? So yun yung pinaka-importante. Before ka ahataw, may mantra ka, bago ka matulog, kailangan meron kang blueprint. Pinaka-importante yun. Tapos ikaw na mag-adjust sa next day. May centering ka ba sa branch mo? Punta ka sa mag-process ka sa LBC, kukuha ng palawan, lahat. Ikaw na bahala dyan mag-organize. Basta, punong-puno yung schedule mo everyday. Walang day off yun. Walang day off. Alright? Yes, Coach Jen. Take no days off. Yes, thank you so much, Mentor Albert. And kaya nga tinawag tong business Kasi dapat busy. From the word busyness. Dapat busy ka. Tama? Huwag mo sa mga earners na nandito rin ngayon, ano ba yung i-goal mo ngayon? Huwag mong i-abuse masyado yung word na leverage. Doon tayo nagpi-fail. Sa totoo lang. Kasi baka akala mo na okay na lahat, okay na yung mga leaders mo. Diyan kasi nagiging cycle yung income mo, like 100,000, 50,000, 20,000, nag-20, na-alarm na naman tapos babalik sa 100. Kasi nga, na-abuse mo masyado yung word na leverage. Ina-assume mo na lahat ng mga leaders mo magaling na. Hindi nila alam, kailangan ka pala nila. Okay? Kaya nga, dapat maging busy ka pa rin. I-adjust mo lang yung schedule mo, maybe more on management na side, pero always do the basic. Huwag yung back to basic. Diba? Pag narinig ko yung back to basic, alam na yan. Nagre-relax ka. Kaya nga nag-back to basic ka Back, diba? Meaning, hindi mo siya ginagawa, kaya nga may back to basic ang nalalaman dyan. Kasi nagre-relax ka. Ang dapat dyan, always do the basic, hindi back to basic. You always do the basic, kapatid. Huwag kumpiyansa. Alright? Gawin mo lahat ng nasanayan mo nung time na walang-wala ka pa. Okay? Yan. Yes, powerful. Mentor, ito yung susunod natin na question. Ano tawag nito? When it comes to leadership, pag-handle po ng grupo, pag-handle ng mga downlines, marami man or konti, ano yung pinaka-basic or pwedeng sundan na prinsipyo or principle when it comes sa effective leadership? Pinaka-basic, which is napakasimple siya. Hindi siya complicated.
pag meron kang ganitong filosofiya sa network mo, you treat your business partners, not just business partners, but part of extended family. Pag alam mo na yung prinsipyo na yun, lahat magpa-follow. Pag feeling mo, part siya ng extended family mo, para ka ng nanay at tatay niya. Hindi lang sa negosyo, kundi sa lahat. Alamin mo, paano ka inaaruga ng nanay, inaalagaan ng nanay at tatay mo. Kung alam mo yan, i-apply mo yan, paano ka mag-alaga ng isang leader. At 100% sure, maglo-loyal sila sa'yo. Mag-stay sila sa'yo. Napakasimpleng formula yan. Magpakananay at magpakatatay ka para sa mga leaders mo. Nakakatuwa nga eh. Alam mo yun yung mga leaders ko, ang tawag na ng mga downlines nila, anak na eh. Nak. Alam mo yung mga... Sabi ko, grabe naman to, nak na yung tawag. Pero yun dapat eh. Yung mafe-feel nila na komportable sila sa pinasukan nilang negosyo. Na they feel that they are at home. Okay? Magpakananay ka, magpakatatay ka. So, i-combine mo lang yung dalawang pag-uugali ng nanay at tatay. Magpapakita ka ng feminine na side sa leader mo, magpapakita ka rin ng masculine na type ng leadership sa leaders mo. Hindi pwedeng masculine lahat. Hindi pwedeng puro ngipin lahat. Hindi pwedeng puro strict ka na lang. Maglambing ka naman sa mga leaders mo. Yun yung feminine na mga type of leadership. Maglambing ka. Panahon ng birthday, batiin mo. I-apply mo yung 5 love languages. Lahat. Kung gusto, i-apply mo para sa mga leaders mo. Okay? Napakasimpleng formula yan. Kasi nga, pag nakikita nila na ang mata mo puro peso sign, makikita yan eh. Promise. Ano ba itong upline ko? Mukhang pera. Magte-text lang pag ano. Magte-text lang pag may pay-in ako. Pero pag walang pay-in, hindi na nagparamdam. Tama? Mafe-feel nila yun. Dapat yung makikita nila, may heart din. May love. Mahalin mo yung mga leaders mo, kapatid. Okay? I-treat mo sila not just business partners, but part of your extended family. Yes. Pinakasimple yan. Yan. Lupet, swak sa balde. Yes, thank you so much, Mentor Albert. And syempre, balik na rin ko naman ng konti. Ano naman ang basic principle, Mentor, para maging effective na downlines kami sa mga uplines namin? What is the best way para ma-build namin yung relationship namin sa mga mentors namin? Okay. Ako, kung i-relate ko, nung time na nag-start din ako, kailangan mo lang mag-submit. Una, mag-submit ka sa mentor mo. Kasi wala namang advice na gagawin sa mentor para ikakapahamak sa'yo. Mag-submit ka. Mag-submit ka along the way. And then kailangan magiging align. Number 2, align ka sa plan and goals ng mentor mo. 'Di ba? Ang goal naming mga mentor, makahanap kami ng mga leaders na mas magaling pa kaysa sa amin. Masaya na kami doon. Kahit malampasan mo pa yung rank namin, masaya ako doon. Masaya kami doon. Pero, pag the moment nandun ka na sa peak ng success mo, kapatid, the moment nalampasan mo na yung galing ng mentor mo, possible yan. Huwag mong kalimutan. Magiging align ka pa rin. Part na maging align ka, isa sa mga manifestation na align ka, yung nag-update ka pa rin lagi sa mentor mo, ano yung ginagawa at gagawin mo pa para sa team mo. At number 3, mag-submit, magiging align ka, at magiging grateful ka sa mentor mo. Every now and then. Sa team mo, sa sarili, magiging grateful ka. Huwag mong kalimutan yung mga taong tumutulong sa'yo nung walang-wala ka pa. Tandaan mo yan. Feet on the ground, heads up. Okay? Huwag yumabang. Bulsa lang ang palakihin, huwag ang ulo. Tandaan mo yan. Huwag yumabang. Ha? Alam mo ba kung ano yung totoong meaning ng humility? Humility is you are not better nor lesser than anyone else. Kahit ikaw pa yung pinakamagaling sa team natin, kahit ikaw pa yung pinakagwapo, ikaw pa yung pinakamagaling magsalita, ikaw yung pinaka-top earner, pero pag yumabang ka, ikaw yung pinakawalang kwentang tao sa buong mundo. Tandaan mo yan. Kaya nga, feet on the ground, heads up, mag-connect lagi sa mga mentors. Mag-submit ka sa mentor mo, mag-update ka sa mentor mo, magiging align ka sa mentor mo, and magiging grateful ka sa lahat ng bagay na nangyari sa'yo. Alright? Yes.
Grabe. And Yes. pahabol, second to the last question, Mentor, when it comes naman sa mga online hubs natin, anong masasabi mo, Mentor, sa mga currently online hubbers na at sa mga nag-iisip or nagpaplano din na pumasok sa mga online hubs natin? Okay, so sa mga online hubbers na nandito ngayon, saludo po ako sa inyo kasi nga lumabas talaga kayo sa comfort zone nyo. Yun yung sign na lumabas ka sa comfort zone mo. Lumabas ka sa pagiging palamunin ng parents mo. Lumabas ka sa poder ng parents mo. Diyan pa lang, saludo na ako sa iyo. Saludo na ako sa iyo. Sa attitude mo na pinakita na yan, hindi ko alam, baka aircon yung tulugan mo sa bahay mo, baka komportable ka sa bahay mo, pero iniwanan mo yon. Kasi nga, you choose to be comfortable of being uncomfortable. Tandaan mo to, ha? Kung gusto mo magiging successful sa buhay, you need to be comfortable of being uncomfortable. Okay? Ang tanong, uncomfortable ba yung buhay na nasa hub? Yes, of course. Napaka-uncomfortable yan. Di ba? Di mo alam, yung kasama mo sa kwarto, mabaho yung paa. Di mo alam. Hindi mo alam na gusto mo nang mag-CR, hindi ka maka-CR sa sobrang dami niyo. Uncomfortable ba ang buhay dyan? Yes. And you need to be comfortable with that. You need to be comfortable of being uncomfortable. Bakit? Kasi that's the stepping stone. That's the jumping start para yumaman ka dito sa empowered consumerism. Kaya saludo ako sa iyo. Congratulations. Kasi nga, lumabas ka sa comfort zone mo ngayon. 100% sure, nandyan na yung association, nandyan na yung influence dyan, mas madali na yung success mo. Kaya kung ikaw ngayon, paano ka mag-hub, tawagan mo agad yung mentor mo ngayon. Right? Malupit. Yes. Grabe. Sobrang daming magagandang feedbacks, Mentor, sa Q&A natin ngayon sa Meet Your Future. Sobrang daming. Pwede po bang pa-comment sa mga nanonood na powerful? If you're happy, you're here right now. And Mentor, before my last and final question for now, may pasundot na tanong dito. Ilang taon ka na daw po, Mentor, ngayon? Ay, wag na yung wag na yung edad. Ayan tayo eh. Kinalimutan ko na yung edad ko. Okay? Kasi for me, every day is my birthday. Ayan. Okay. Pasensya na po, ha? Pasensya. Yes. 21 lang si Mentor Albert. Magkaedad kaming dalawa niyan. 21 years old. old. Tama, Jen. Yeah. Alright, ito, Mentor. Last question for all the members and incoming members for today. Message po, Mentor, para sa lahat ng dreamers, sa lahat ng nangangarap. Ano yung gusto mong maging message sa kanila for today as a sign probably na this is already their time to shine as well, just like you. Alright, sige po. Grabe, no? Before ko magbigay ng last na message, bago ko makalimutan, napakagaling mo na host, Coach Jen. Really appreciate the way the way you handle our conversation. Sobrang galing mo. Kailangan ka, I know, isa ka sa mga reasons bakit pumuputok talaga yung Project High. So, with that, I commend you for that. Congratulations. And then, sa lahat ng mga nandito ngayon, sa lahat ng mga leaders na nandito ngayon, or yung mga nagdududa pa, o yung mga nagpapatumpik-tumpik pa yung hataw nila ngayon. Number 1, mag-decide ka. Napakasimple ng formula sa buhay. Mag-decide ka ngayon. Your yes must be a yes and your no must be a no. Kung feeling mo hindi ka masaya sa ginagawa mo ngayon, di mag-quit ka. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Dapat marunong ka sa your yes must be a yes and your no must be a no and there's no turning back. Hindi pwede yung, sige, itry ko to hanggang December. Pag mag-click ako, itutuloy ko. Pag hindi, mag-quit ako. Ngayon pa lang, pag ganyan yung mindset ko, mag-quit ka. You're wasting your time here. Gusto ko, dapat dito pa lang tapos na. Dapat dito pa lang, kailangan mag-decide ka na, what do you really want in life? Ano ba talaga yung gusto mo sa buhay? 10 years from now, anong gusto mangyari sa buhay mo? Mag-desisyon ka, kapatid. Dapat dito pa lang, crystal clear na lahat. Ano yung buhay mo 5 years from now? Dapat na-imagine mo na nandun ka sa terrace ng bahay mo, di ba? Early in the morning, nagsuot ka ng robe, di ba? Yung pangmayaman, di ba? Yung ano yung Jen, ang tawag dyan? Kulay puti yan, di ba? Oo. Bathrobe yan. Pangmayaman yan. Tapos dalang-dala mo yung juice. Na with payong, dapat with payong kasi pangmayaman yun eh.
Di ba? Tapos dalang-dala mo yung ano mo, yung yung latest model ng iPad mo or iPhone mo, nag-check ka ng account mo, pag-check mo, shit, flash out. Dapat na-imagine mo yun. Kung nakapag-decide ka na ngayon, kasi nga hindi gagana yung imagination mo, pag-disturb pa yung utak mo. And everything that disturbs your mind, ang tawag dyan, stress. Ay hindi ka maka-imagine pag ganyan eh. Kaya ngayon pala, mag-decide ka na. Kung dito ka mag-settle down, ibigay mo na yung best. Mag-decide ka ngayon, kapatid. Tapos, along the way, alam ko hindi maganda lahat ng mga mararanasan mo. May bagyo. May signal number 1, signal number 2, iba-ibang problema, level ng problems. Hindi lahat maganda, kagaya ng na-share ko kanina. Pero ang gagawin mo, whatever it takes, mag-commit ka. Mag-commit ka na tapusin mo ang laban na to. Ha? Hindi namin kailangan ng quitter. Kasi nga pag masanayan mo na mag-quit dito, tatapatin na kita. Sa ibang opportunity, pag may challenges, mag-quit ka rin. Mahahabit mo yan. Okay? So, dito pa lang, tapusin mo na tong laban na to. May nauna, may second, may third, pero pag hindi tayo mag-quit lahat, sigurado ahabot tayo sa dulo. Tandaan mo yan. Mag-decide ka, mag-commit ka along the way, and 100% sure, pag nandyan na yung dalawa na prinsipyo na filosofiya sa buhay mo, mag-succeed ka dito. Decide, commit, succeed. Pag mag-succeed ka dito, kapatid, lahat ng mga rejections, lahat ng mga discouragement, lahat ng time na pinagtawanan ka ng mga kaibigan mo, nung time na pinalayas ka ng parents mo, nung time na pinaalis ka sa hub kasi wala kang papayan, nung time na pinaalis ka sa boarding house mo, sa apartment mo kasi nawala ka ng pambayad, lahat ng yan, pag ikaw na yung nagsishare ng success story mo, pag ikaw na yung nasa stage, nag-i-inspire ng thousands of distributors around the globe, tandaan mo to, kapatid, lahat ng paghihirap mo, babayaran yan ng empowered consumerism. Thank you so much, everyone. God bless us all. To God be all the glory. Yes! Thank you! Grabe! Thank you so much, Mentor Albert, for that very powerful closing message.